Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na muli sa ating daily morning devotional. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagpapala na tayo na ulit ay mag-aaral ng kanyang mga salita sa aklat pa rin ng In Heavenly Places. It's March 11 entitled Asking in Christ's Name. Sa ating key text sa John 14 verse 13, "And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son." So kung ano man ang ating ihingi sa pangalan ni Kristo ay ito'y bibigay dahil ang Ama ay kanyang niluluwalhati ang anak. I am so thankful that we can trust in God, and the Lord is honored when we trust in Him, bringing to Him all our perplexities. The Lord Jehovah did not deem the principles of salvation complete while invested only with His own love. By His own appointment, He has placed at His altar an advocate clot in our nature. So tayo ay magpasalamat at magtiwala sa Diyos dahil niluwalhati ng Diyos ang kanyang anak at luluwalhatiin niya rin ang mga taong nananampalataya sa kanya. At siya din ang nagbibigay ng kagalakan sa mga taong nahihirapan, nagpapagaan sa kanila. Ang Panginoong Hesus natin ay binigay ang prinsipyo ng kaligtasan na kumpleto upang sa bawat isa ay mapagkalooban ng kanyang pag-ibig. At sa pamamagitan ng sarili niyang buhay, tayo ay magiging kabahagi at ng kanyang kalikasan at masusuot natin ang balabal ng kanyang katuwiran. As our intercessor, His office work is to introduce us to God as His sons and daughters. Christ intercedes in behalf of those who have received Him. To them He gives power by virtue of His own merits to become members of the royal family, children of the heavenly King. So mapapansin natin, si Kristo ang ating tagapaglaban. Siya po ay nakikipaglaban doon sa sanktuaryo ng langit, o siya ay kumikilos sa ating mga kaligtasan, sa bawat anak na babae at lalaki na nananampalataya sa Kanya in behalf sa atin. Sa pamamagitan ni Kristo ay makakatanggap tayo ng lahat ng kapangyarihan upang mapanagumpayan ang bawat kahinaan. At sa pamamagitan ng Kanyang sariling merito, tayo ay magiging isang miyembro ng pamilya ng langit, magiging anak ng makalangit na hari. And the Father demonstrates His infinite love for Christ, who paid our ransom by His blood. By receiving and welcoming Christ's friends as His friends, He is satisfied with the atonement made. He is glorified by the incarnation, the life, death, and mediation of His Son. So ang Ama sa langit ay kanyang inilarawan ang kanyang hindi katumbas na pag-ibig sa anak upang mabayaran ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang lahat ng tumatanggap sa kanya bilang tagapagligtas ay siya ay magiging welcome na ating kaibigan. At kapag tinanggap natin si Kristo, tayo ay magiging kabilang sa pamilya ng langit at tayo ay mapupuno ng kanyang pag-ibig. Tayo din ay magiging kabahagi ng kanyang pagpapala dahil siya ang gumagawa habang may panahon pa tayo. Siya ang gumagawa sa atin at iluluwalhati niya sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli ang buhay at kamatayan ni Kristo. Siya ngayon ay ang tagapamagitan natin doon sa Ama. In Christ's name, our petitions ascend to the Father. He intercedes in our behalf, and the Father lays open all the treasures of His grace for our appropriation to enjoy and communicate to others. So, sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo, ang ating mga panalangin, ang ating mga petisyon, ating mga hiling ay maririnig ng Ama. Sa pamamagitan ni Kristo, mabubuksan ang makalangit na kayamanan ng kanyang biyaya upang tayo pagkalooban at magalak tayo. At sa pakikipagsalamuhan natin sa iba, magiging pagpapala din tayo. As in my name, Christ says, I do not say that I will pray the Father for you, for the Father Himself loveth you, because you have loved me. Make use of my name. This will give your prayers efficiency, and the Father will give you the riches of His grace. Wherefore ask, and ye shall receive, that your joy may be full. So, gusto ng Panginoon na magalak tayo sa lahat ng bagay, na magbibigay kaluwalhatian sa Kanya, at humingi tayo sa pamamagitan ng Kanyang pangalan, upang ang Ama ay makarinig sa atin. Dahil nga sa pangalan ni Jesus, madidinig ang ating mga panalangin. Dahil minamahal tayo ng Ama, kaya nga binigay niya ang Kanyang sariling anak sa atin upang tayo maligtas. At magiging katanggap-tanggap ang ating mga panalangin dahil ito'y pangako ng Diyos sa atin.
At ang mga pagpapala, ang riches of His grace, ipagkakaloob sa atin kung tayo ay hihingi at makakatanggap upang ang ating kagalakan ay mapuno. What condescension, what a privilege is granted us. Christ is the connecting link between God and man. As we approach God through the virtue of Christ's merits, we are clothed with His priestly vestments. He places us close by His side, encircling us with His human arm, while with His divine arm, He grasps the throne of the infinite. So, gaano ito kapag papala sa atin? Yung mga pribilehiyo pinagkaloob sa atin. Si Kristo ang ating tanging daan upang tayo ay maging kaugnay sa Diyos. Dahil siya ang namamagitan sa Diyos at sa tao. Habang meron pa tayong abogado, tayo na po ay huwag mahiyang lumapit sa trono ng grasya. Dahil nandyan si Kristo na handa niya tayong tulungan sa lahat ng ating mga kahinaan. At didinggin niya tayo kapag buong puso tayong lalapit sa Kanya. Babaguhin at papabanalin niya tayo. At sinasabi din dito na sa pamamagitan ni Kristo, tayo makakatanggap ng pagpapala at makakasuot ng balabal ang Kanyang katwiran. At Kanya tayong yayakapin ng Kanyang pag-ibig. At ipagkakaloob sa atin ang banal na pagpapala at hindi matumbas na biyaya. He puts His merits as sweet incense in concern in our hands in order to encourage our petitions. He promises to hear and answer our supplications. Yes, Christ has become the medium of prayer between man and God. He also has become the medium of blessing between God and man. He has combined divinity and humanity. Ito po yung napakalaking pagpapala na pinagkaloob sa atin. Na kapag tayo gagawa sa pamamagitan ni Kristo, makikipag-cooperate lamang ang ating buhay o ang ating gawain sa gawain ng mga makalangit o banal na gawain. Kapag nilagay natin sa ating buhay si Kristo bilang siya ang ating Panginoon at tagapagligtas, siya ang ating gagawing huwaran sa lahat ng bagay, magiging matamis po at katanggap-tanggap sa Ama ang ating mga panalangin at magbibigay din ito ng encourage sa mga nakikinig. At pinapangako niya na didinggin ang ating mga daing sa Kanya. Dahil si Kristo ang siyang nananalangin at gumagawa ng ating sariling kaligtasan. Sa ating pag-aaral ngayong umaga, very clear po na ina-emphasize dito na kung paano tayo humingi sa ating Panginoon. Alamin po natin ano yung Kanyang kalooban. Tingnan natin ang ating sarili kung tayo ba ay karapat-dapat sa Kanya. At nakikita natin ang ating mga kahinaan, the more tayong lumalapit sa Kanya dahil mas nare-reveal yung mga negatibong bagay sa ating buhay. Nawa ay makita pa natin yung mga bagay na napakadumi upang ito'y ating mapanghingian ng kapatawaran sa ating Panginoon at mabura ito sa talaan ng mga langit at mapalitan ito ng katwiran ni Kristo sa ating buhay. Kumilos po tayo, gumawa po tayo, magsalita at mag-isip po tayo ng mga bagay na naayon sa Kanyang banal na kalooban. Nagtulungan po tayo sa gawain ng Panginoon dahil tutulungan niya po tayo kapag ang humanity ay nakikipag-cooperate sa divinity. Magiging successful po ang gawain ng kaligtasan lalo na ngayon na nagtatapos na ito. Kaya humingi po tayo ng kalakasan ng loob, pananampalataya, kabutihan, pagpapala, at bunga ng banal na Espiritu upang tayo ay makaahon sa ating kahirapan. Humingi at tayo bibigyan. Ito'y pangako ng Panginoon. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po sa ating lahat.